natin yung tama, no? Sa tingin niyo po ba, kapag ang tao ay namatay, tapos na o wala na? Hindi pa. Hindi pa, no? Siya ay haharap sa Great White Throne. Yun po ang hukuman ng Diyos, no? Siya po ay haharap doon. Pero yung mga gumawa po ng mga mabubuti at walang ginawang mga kasalanan, diretso po yan sa langit, hindi na po dadaan sa hukuman ng Diyos. Pero yung kung may mga kasalanan, yan po ay dadaan sa hukuman ng Diyos kung sila'y makakapasa o babagsak din sa lake of fire. No? Kaya dapat po ang tao laging ever ready battery. No? Alam niyo yung ever ready battery, no? Dapat lagi kang handa, dapat lagi kang prepare na yung kapag nanalangin ka sa iyong bahay, sa loob ng iyong kwarto, dapat ingin mo sa Kanya, magsisi ka, ingin mo yung kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Kasi kung minsan, hindi natin alam na nakakagawa pala tayo ng kasalanan, no? Kahit na maliit na bagay. Pero yun, kung gagawin natin yun, na humingi tayo ng kapatawaran, at siyempre, gagawa tayo ng mabuti at kabutihan dito sa mundo. Kagaya ng hindi ka gagawa ng kaguluhan, no? Makikisama ka sa mga tao, kung may maitutulong ka, tumulong ka. Yan po, kapag ikaw ay biglang nawala dito sa mundo, siguraduhin ko na hindi ka mahihirapan makapasok sa langit. Diba? Kaya mayroon kasabihan kapag yung mayaman, mahirap pumasok sa butas ng karayon, no? Pero yung kamel, makakapasok. Kasi nga yung mayaman, hindi niya mahiwag yung kanyang kayamanan. Kaya mahirapan siya makapasok, no? Pero kung kagaya ni Gloria Romero, ano po bang mali sa ginawa niya? Sa tingin niyo? Kay Gloria Romero, anong mali? Oo. Basahin niyo yung sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 hanggang 19. Sino magbabasa? Timothy chapter 6, verse 17 hanggang 19. Ang mayayaman sa sanlibutangan ito, iakasa mo, lawag ng magpataas. Ihuwag umasa sa mga kayamanang hindi kaya ng Diyos, tarigtibili sa atin ang lahat para sa ating kasiyahan. Dapat silang gumawa ng mabuting mayayaman sa mabubuting gawa, bukas palad at andang mamahagi. Sa gayon, magtitipon sila para sa kanilang sarili, isang mabuting saligan para sa inaharap upang sila makapanghawak sa tunay na buhay. Di po ba, no? Sabi sa English nun, command them. Utusan mo sila na tumulong sa mga nangangailangan, sa mga mahihirap. Di po ba? At bukas palad sila, hindi yung makaganon, no? Kasi hindi mo madadala yung pera mo, ba't hindi mo gamitin sa mabuti at sa inuutos ng ating Panginoon? Hindi naman mahirap yung inuutos ng ating Panginoon, di ba? Kahit yung sa Ten Commandments, hindi mahirap ko pa rin yun, di ba? Minsan, tatalakayin natin yun, no? Para akala kasi ng iba, pag nagbukas sila ng Bible, akala nila mahirap sumunod sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. Kagaya po, no? Si Gloria Romero, dahil isa siyang Katoliko, no? Baka hindi na pakilala sa kanya yung verse na yun na nakasulat sa Biblia na tutusan mo ang mga mayayaman, no? Lalo na yung tagapagmana niya, isa lang, no? At least yung ginawa niyang 30%, okay na rin yun kasi isa lang naman yung kanyang anak. At saka, biruin mo yun, 300 million sa 1 billion, na?
Pero ito yung mali sa kanya, yung pinagkatiwala sa kanyang abogado. Na? Yung 70% o 700 million. Dapat yun, habang nabubuhay ka, ginagawa mo na yun. Yung tumutulong ka sa mga mahihirap. Di po ba kapag tumutulong ka sa mga mahihirap, nasa kawikaan po yun, ang Diyos po ang siyang magbabayad sa iyo. Ibig sabihin, ang Diyos ay may utang sa iyo para kang nagpautang sa Diyos. O, ibig sabihin, yung pangalan mo, laging nahahalala ng ating Panginoon Diyos dahil nagpapautang ka sa mga mahirap, di ba? At yan ay isang magandang investment sa langit. Yung ginagamit mo yung mga pera mo para sa kabutihan, pagtulong. Dahil tandaan po natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, ano sinasabi? 1 Timothy chapter 6 verse 7. Ano pong sinasabi diyan? Okay. Oh, narinig niyo po, no? Nung isilang ka dito sa mundo, na? Pag-aya nung kanta ni Freddy Aguilar, diba, wala kang dala, wala kang damit, nakabuhod ka, no? Pagkatapos, ang mag-aalala lang sa iyo ang iyong mga magulang. Pero kapag ikaw ay mawawala na sa mundo, no? Pagkatapos, ilalagay ka sa isang trabaho, no? Ayusin pa yung mukha mo para gumanda ka, di ba, no? O kaya pumogi ka, no? Tapos pasusot yung mamahalin na damit sa iyo, saka yung pantalon, di ba? Pero yung lahat ng yun, hindi mo madadala sa langit, mahihiwan lang dito sa lupa. Dahil po ang katawan ng tao, babalik sa halabok kung saan siya nanggaling, no? Pagkatapos yung kaluluwa niya at saka yung kanyang espiritu, automatic po, siyempre. Yung espiritu po, automatic yan. Babalik sa ating Panginoon Diyos. Pero yung kaluluwa, maghihintay pa yan ng hukuman ng Diyos. Yung mga mabubuti, nasa ilalim lang ng Diyos sa isang dambana. Pero yung may 50-50 ang kalagay, ibig sabihin, yung 50-50, mayroong kasalanan, mayroong pa rin ginawang kabutihan, dadaan yan sa hukuman ng Diyos. Pero yung mga makasalanan talaga, yan po ay titira sa Hades. Na? Nasa book ng Revelation, chapter 20, verse 11 hanggang 15 yan. Yung pong tao na makasalanan, mananatili po yan sa Hades. Yun po, wala nang kaligtasan yan kapag nandun na sa Hades. Itatapon po yan, automatic, yung tinatawag nilang second death. Yung tinatawag po na second death, yan po yung lake of fire. No? Yan po itatapon yung mga makasalanan. Sa tingin nyo, anong gusto nyo? Yung magiging mabuti kayo o makasalanan? Siyempre, mabuti, no? Dahil yung mabuti, alam niyo ang tao magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? Ang kanyang katawan nabubulok, papalitan ng Diyos yan na hindi nabubulok. Yun po, nakasulat sa banal na aklat. Kaya po dapat, dito pala, gawin nyo na. Kasi po itong ating mundo, yan po yung testing ground. Na? Testing ground po ito. Na susubukan ka ng ating Panginoon Diyos. Kung hanggang saan ka, kung hindi ka matutukso kay Satanas. Si Satanas po, yan po si Lucifer, na dating kasama ng ating Panginoon Diyos. Pero ang gusto po niya, iigitan pa ng ating Panginoon Diyos. Pero hindi niya kaya, nagwala siya, nagrebelde. Kaya ang ating Panginoon Diyos, tinapon po siya sa lupa. Bakit po sa lupa pa siya tinapon? Na? Kasama yung kanyang mga anghel. Nung tinapon po si Lucifer sa lupa, siya po ay ang naging Satanas. Yung kanyang mga kasamang anghel, yun po ang naging mga demonyo. Kaya po, yun nakakatulong din po sa ating Panginoon Diyos yun. No?
Tanong niyo kung bakit. Bakit nakakatulong? Kasi ang trabaho lang ni Satanas, tutuksuin ka, no? Yung pananampalataya mo, kung hanggang saan ka, halimbawa, bibigyan kita ng maraming salapi. Sabi ni Satanas, no? Papayag ka na ba? O gugustinin mo yung yung buhay na walang hanggan, wala nang kamatayan? Alin yung gusto mo? Oo, yung buhay na walang hanggan. Dahil ito pong ating mundo, mawawala yan. Yung langit, mawawala. Pero may surprise ang ating Panginoong Diyos. Lilikha po siya ng bago. Kahit yung tao, babaguhin niya. Yung sinabi kong na hindi na mas bubulog ng kanyang katawan. At wala nang masamang wala nang kasamahan doon sa kanyang gagawin. Na? Kaya dapat tayo habang buhay, sabi ko nga hindi mo alam kung kailan mawawala, no? Kaya dapat lagi kang ready na kung pwedeng iwasan mo na yung kasalanan at saka yung gumawa ka ng kabutihan dito sa mundo, napakaganda doon sa ating Panginoon Diyos. Na? Kapag ikaw ay gano'n ang gagawin mo. Kasi yung dito sa mundo, kapag namatay ka, hindi pa yun yung katapusan. Pero kung ikaw ay makasalanan, hindi rin katapusan. Bakit ko sinabing hindi katapusan? Mananatili ka magpakailanman sa lake of fire, yung maapoy na lawa. Doon ka na po mananatili. Buhay ka nga, pero naghihirap ka. Na? Kagaya ni Lazarus at yung isang mayaman. Na? Hindi niya tinratong mabuti yung pulubi na si Lazarus. Pero nung namatay silang dalawa, nagkabaliktad yung kalagayan nila. Yung mayaman, nananatili na sa lake of fire. Samantala, si Lazarus, kasama ni Abraham. Na? Kaya, dapat to, lagi tayong ever ready. Na? Sinasabi ko, lagi tayong ever ready para abutin natin yung buhay na walang hanggan. Na? Dahil po ang ating Panginoong Diyos, lilikha ng bagong earth at saka bagong heaven. Kaya yung makakapasa po dito sa lupa, siyempre makakapasok na po doon sa buhay na walang hanggan. No? Kaya dapat dito pa kung pwedeng magbago na tayo, huwag na tayong patuksok ay Satanas o si Lucifer, no? Para at least sama-sama tayo doon. Diba? Diba maganda? Sama-sama tayo doon. Magkikita tayo. No? Ngayon po, kagaya nung kung ako si, halimbawa, dahil nakabasa na ako ng banal na aklat, no? Kung ako si Gloria Romero, hindi ko pagkakatiwala doon sa abogado yung 700 million. Kasi hindi mo masisiguro na ibibigay lahat sa mga nangangailangan yun, na? Pero kung siya mismo, at least alam niya na naipamigay niya yung kanyang mga kayamanan sa mga taong may hirap na nangangailangan at marirecord yan sa kanyang Book of Life in Heaven. Tandaan po natin, lahat ng ating ginagawa dito sa lupa, nare-record po yan sa Book of Life. Yan po ang pagbabasayan ng ating Panginoon Diyos kapag umarap ka na sa hukuman. Yan po yung pagbabasayan nila, yung nakasulat sa Book of Life. Kaya yung ating mga ginagawa, lahat ng mga ginagawa natin mabuti, masama, naka-record po yan sa Book of Life. Hindi po tayo makakatakas. Gaya po ng yung mga politiko natin, yung mga congressman, no? Siguro hindi sila nagbabasa ng Bible. Baka mga Katoliko yan, no? Kasi nagagawa nilang nakawin po yung pera ng taong bayan. Di po ba? Kapag po nagdanakaw ka, kasalanan po ba sa Diyos yan?
Nasa Ten Commandments po yan. Na? Bawal kang magnakaw. Na? Pero sila, yung alimbawa lang, yung nagnakaw lang ng mangga sa kapitbahay, nakulong. Pero sila, bilyon-bilyon yung ninanakaw, hindi sila nakukulong. Pero wala po silang ligtas, tandaan ninyo. Wala pong ligtas yan. Dahil lahat ng ginagawa nila, nare-record sa Book of Life. Kapag po sila'y mawawala na dito sa mundo, akala nila, tiba-tiba sila, no? Pero yung ninakaw nila, hindi nila dala, no? At aarap pa sila sa hukuman ng Diyos. Sa tingin nyo, papasabu po ba yun? Hindi. Yun po ay diretso sa lake of fire. Kaya napaka-importante po na may kaalaman ka sa mga salita ng Diyos, no? So, ngayon po, tatapusin na natin. Tumayo tayo. Pagkatapos tandaan nyo, yung prayer request nyo, huwag kayong magduda, huwag kayong mag-alilangan. Kailangan serious kayo na ibibigay ng Diyos ang inyong kahilingan. Dahil kapag nagduda kayo,